Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay. Shoutout kay Cheska Managaysay. Shoutout kay Marcos Evangelista. Shoutout kay Filiones Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Sa labas ng mansion ni Eunice ang hangin ay amoy dugo at ang lahat ay tahimik na pinagmamasdan si Lynn. At si General Furds ay nagsalita ulit. Huwag ka na magsayang pa ng lakas, isang beses lang kita bibigyan ng pagkakataon. Kaya maaari ka nang sumuko pa. Nang marinig ni Lynn ang mga salita ni General Furds, ito ay tumawa. Haha. Wala sa aking pag-uugali ang sumuko. At kung kayo lang ang aking makakatapat, nakakatiyak ako na hindi man lang ako makakaramdam ng pagod. Sabi ni Lynn. At matagal-tagal na din na panahon na nang ako ay nakipaglaban sa isang pangkat ng ibang nilalang na tulad nyo. At nais ko din mailabas ang aking pinaglinang sa mahabang panahon. Kaya ngayon ay nagpapasalamat pa ako sa inyo. Dahil sa inyong mga hangal na tao, malalabas ko ang aking tunay na kakayahan. Sabi ni Lynn sa pagyayabang na tono. Oo, ang pag-uugali ni Lynn ay talagang masyadong kampante noon pa man. Hindi man lang ito nakakaramdam ng takot, kahit na nakaharap pa ito sa mapanganib na sitwasyon. At nang marinig ito ng mga kasundaluhan mula sa Westrington lalo na si General Furds sila ay sobrang nagalit at si General Furds ay nagsalita. Masyado kang mayabang. Gusto mo na talaga mamatay. Sigaw ni General Furds. At si Lynn ay tila ba mas iniinis pa si General Allen. Hanggang pagsigaw na lang ba ang kayang mong gawin? Nakatago ka sa likod ng mga kasundaluhan na dala-dala mo. Haha, naaawa ako sa tulad mo. Naging general ka dahil sa mga kasundaluhan. Hindi dahil sa tinataglay mong lakas at talino sa pakikipaglaban. Sabi ni Lynn sa mapang asar na tono. At nang marinig ito ni General Furds siya ay sobrang nagalit at nagutos. Patayin ang babae na iyan. Ang ilang sundalo mula sa Westrington ay lumusab kay Lynn. At si Lynn ay kumilos ng sobrang bilis na para bang isang hangin. Maya-maya, ang mga dugo sa katawan ng mga sundalo ay nagsitalsikan. Sa isang iglap, 20 sundalo ang nasawi ni Lynn sa isang pagkilos lamang. Nang makita ito ng mga sundalo mula sa Westrington sila ay natakot. At medyo umatras. At ang mukha ni Lynn ay nagkaroon ng dugo dahil sa talsik ng mga dugo ng sundalo mula sa Westrington na kanyang napatay. At si Lynn ay nagsalita. Ayan na lang ba ang kaya niyong gawin? Akala ko, matutuwa at malilibang ako sa inyo. Mga wala pala kayong kwenta. Sigaw ni Lynn. At maya-maya ang envoy ng Elysium Gate sa hindi kalayuan ay mabilis na umalis upang sabihin kay Ambrose ang nangyayari. Na ang kasundaluhan ng Westrington ay winasak ang mansion na tinuturing niyang auntie na si Eunice. Mabilis na lumipad ang envoy patungo sa Elysium Gate. Samantala si Eunice ay nagmamaneho ng kanyang sports car at ito ay sobrang takot na takot. Nang mapansin niyang hindi na siya sinusundan ng mga kasundaluhan ng Westrington. Siya ay tumigil saglit upang ay relax ang sarili at siya ay nagsalita. Bakit ngayon pa ito nangyari? Kailan umalis si Kuya Daryl sa aking mansion? Ano na lang ang mangyayari kay Miss Lynn? Sigurado ako ngayon siya ay hinuli na ng mga kasundaluhan mula sa Westrington. Nilagay niya sa panganib ang kanyang sarili upang ako ay mailigtas. Miss Lynn, sana ay okay ka lang sa mga oras na ito. Si Eunice ay umiiyak habang nakayuko siya sa manibela ng kanyang sasakyan. Samantala sa kabilang panig sa lugar ng mga mangkukulam na elf, sila Master Ken at ang lahat ay masyado ang pagbabante. At sila Yui at Sophie ay nabigay na ang mga elixir sa lahat ng sundalo ng mga elf. At si Sophie ay nagsalita. Bakit hanggang ngayon wala pa sila Ate Lynn?
Kung nandito lang sana sila ngayon. Hindi tayo mangangamba sa lahi ng mga demonyo. Dahil ang lakas ni Ate Lynn at ni Master Daryl ay sobrang lakas kung sila ay magsasama. Sana ay makabalik na sila sa ating lugar. At sigurado ako, hindi hahayaan ng dalawa na may mangyari sa ating lugar na masama. Ate Lynn, nasaan ka na ba? Sabi ni Sophie. Ang hindi alam ng lahat. Sila Lynn at Daryl ay nasa mundo ng mga tao sa mga oras na ito. At si Lynn ngayon ay nasa harap ng daan-daan na sundalo mula sa Westrington at ito ay nasa alanganin sitwasyon. Maya-maya sila General Allen, Charlie, General Denki at General Cassandra ay nakarating na sa lugar ng mga mangkukulam. At si Charlie ay nagsalita. Nandito na tayo sa lugar ng mga mangkukulam. Natatanaw nyo ba ang maliit na lungsod na iyon? Ang lungsod na ating natatanaw ay ang ginawa ng mga mangkukulam upang dyan sila magtago at gumawa ng mga elixir at mga gamot. Sabi ni Charlie, nang makita nila General Allen, General Denki at General Cassandra ang lungsod. Sila ay nagulat, at si General Allen ay tumawa at sinabi, tama nga, nagsasabi nga si Charlie ng totoo. May nakatagong lungsod sa lugar ng mga elf. At sila General Cassandra ay sobrang nagulat. Paano nagkaroon ng lungsod sa lugar na ito? Bakit sa tagal-tagal na natin nagpapatrolya at minsan ay nakakapasok tayo ng hindi sadya sa nasasakupan ng mga elf? Ngunit hindi natin ito nakikita. Masyado nga talagang iniingatan ni Master Ken ang mga mangkukulam na iyon. Sabi ni General Cassandra. At nang marinig ito ni General Denki, siya ay ngumiti at sinabi, nakakatiyak ba kayo na ang lungsod na iyan ay lungsod ng mga mangkukulam na elf? Kailangan masigurado natin na nandyan nga ang mga mangkukulam na elf. Halika, lumapit pa tayo, sabi ni General Denki. At si Charlie ay nagsalita. Kung lalapit pa tayo, baka tayo ay mapansin ng mga mangkukulam na elf. Sabi ni Charlie. At nang marinig ito ni General Denki, ito ay nagsalita at sinabi. Bakit? May problema ba? Sa inyong pagkakasabi ang mga nandyan lang ay ang lahi ng mga mangkukulam. At hindi ito binabantayan ng mga kasundaluhan mula sa lahi ng mga elf. Dahil sinabi mo sa amin, na ang lugar ng mga mangkukulam na elf ay isang sagrado na hindi pwede puntahan ng mga kalahi mong elf. Ano ang dapat mong problemahin? Ang kakayahan ng mga mangkukulam na elf ay hindi gaanong nakakatakot. O sadyang ayaw mo lang na malaman namin na hindi talaga iyan ang lungsod ng mga mangkukulam na elf? Sabi ni General Denki. At ito ay tumawa. Haha. At nang marinig ito ni Charlie at General Allen, sila ay nagmumura sa kanilang isip, lalo na si Charlie. Ang General Denki na ito ay masyado din talagang bobo. Hindi niya alam ang mga mangkukulam na elf ay may kakayahan din na makipaglaban. At nakakatiyak ako na ang lugar nila ay mahigpit na nilang binabantayan sa mga oras na ito. Dahil sa aking ginawa sa kanilang lugar. Bulong ni Charlie sa kanyang isip. Oo, hindi alam nila General Denki at Charlie na ang lugar ng mga mangkukulam na elf ay binabantayan ngayon ng libo-libong kasundaluhan mula sa lahi ng mga elf. Si Master Ken ay nagtalaga ng mga sundalong elf sa lugar ng mga mangkukulam. Dahil alam nila na sinabi na ni Charlie ang tungkol sa lungsod ng mga mangkukulam na elf. Tuldok. At maya-maya si General Cassandra ay nagsalita. Tama si General Denki. Kailangan pa natin mas lumapit upang matiyak natin na ang lugar na ito ay ang lugar ng mga mangkukulam. Charlie, pangunahan mo, sabi ni General Cassandra sa mahinang tono. Nang marinig ito ni Charlie, siya ay lubos na natakot. At siya ay bamulong. Masyado talagang naninigurado ang mga general na ito. Hindi pa rin sila kambansido sa aking sinasabi. At kung magkataon nga na kami ay makita ng mga lahing mangkukulam na elf, sigurado ako na ako ay kanilang iiwan, dahil sa pagkakasabi pa lang ni General Cassandra bago kami magtungo dito. Kung ako ay mahuli, hindi na nila ako babalikan. Bulong ni Charlie sa natatakot na tono. Nang mapansin nila General Cassandra at General Denki na hindi umiimik at kumikilos si Charlie, agad na nagsalita si General Denki. General Cassandra, mukha ang tuta ni General Allen ay sobrang natatakot ngayon. Mukhang ayaw nito. Sundin ang iyong inuutos. Mukhang nililinlang lang tayo ng elf na ito. Sabi ni General Denki. At nang marinig ni General Cassandra ang sinabi ni General Denki, agad-agad siyang nagsalita. Charlie, may problema ba? Nang marinig ni Charlie ang sinabi ni General Cassandra, siya ay bumalik sa ulirat at sinabi,
Wala naman General Cassandra. Kung tayo ay lalapit pa baka tayo ay mapansin na nila. Sabi ni Charlie. Nang marinig ito ni General Cassandra ang sinabi ni Charlie. Medyo kumunot ang noo nito at sinabi. Ayoko magsayang ng oras sa lugar na ito. At kaya nandito tayo upang mapatunayan mo sa amin na nagsasabi ka ng totoo, na ikaw ay tinakwil na ng mga kalahi mo. Tuldok, kung hindi mo mapapatunayan sa amin ngayon na ang lugar nga na iyan ay ang lugar ng mga mangkukulam na elf, ay baka maisip ko na ikaw ay isang espiya mula sa lahi ng mga elf na nais pasukin ang aming kaharian upang malaman ang aming kilos. Sabi ni General Cassandra. Nang marinig ito ni Charlie siya ay biglang nagsalita. Nako, General Cassandra, ako ay nagsasabi ng totoo. Hindi ako isang espiya ng mga lahing elf. Ang aking lahing elf ay aking lubos na kinamumuhian at nais ko silang pabagsakin. Sabi ni Charlie. At nang marinig ito ni General Denki, ito ay nagsalita. Ikaw, sinasayang mo ang oras namin. At tingin ko hindi ka nagsasabi ng totoo sa amin. Lapos tanganan ka para kami ay iyong linlangan. Sabi ni General Denki. At nilabas nito ang kanyang espada at sinabi. Ikaw ay mamatay dito. At nang kikilos na ng tahimik si General Denki. Si General Allen ay biglang tumungo sa harap ni Charlie at nilabas din ang espada nito. Ikaw General Denki, masyado kang sipsip na para isang dikya na grabe makadikit. Nang marinig ito ni General Denki siya ay lubos na galit at sinabi. General Cassandra tignan mo, ang general na ito ay kanyang pinuprotektahan ang elf na ito. Hindi kaya si General Allen ay hawak na din ng lahi ng mga elf, at ito ay lihim na nagtataksil sa atin lahing demonyo. Sabi ni General Denki. Nang marinig ito ni General Allen siya ay nagulat at sinabi. Ano ang pinagsasabi mo? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!